Verse 23. Verse 23. Verse 23. Meron ba ba? Wala na? Meron ba? Waray na? Waray. Waray ka? Waray upan. Na-excite si Asher kasi gusto na din yumaman eh. Sumama ka sa akin, Asher, yaman ka, maniwala ka. Yan. From there, he went up to Beersheba. Lugar yan na, hindi yan anak ha. Beersheba. Verse 24. Verse 24. That night, the Lord appeared to him and said, I am the God of your father Abraham. Do not be afraid, for I am with you. I will bless you, and I will increase the number of you, of your descendants, for the sake of my servant Abraham. Nakikinig pa po ba tayo? Naunawaan po ba natin? Basahin nga natin yung aklat ng Genesis 4:1-7. Sige, wag mo na ilagay din, ikwento ko na lang para mabilis tayo. Genesis 4:1-7. May mag-asawa, si Adan at saka si Eva. Amen. At nagkaanak sila ng panganay na lalaki, si Cain. Ngayon ang tanong ng marami, si Cain, nakapag-asawa yan, saan kumuha ng asawa? Sapagkat sa Biblia, kadalasan ang binabanggit lamang ng mga anak ay lalaki. Hindi binabanggit ang mga babae. Kaya si Adan at saka si Eva, may mga anak pang babae yan. Okay. Ang unang pangalan na lalaki si Cain, sumunod si Abel. Ang ginawa ni Abel, dahil siya ay pastor ng tupa, siguro puntahan natin, ang ganda. Kasi ang ganda, meron akong gustong bigyan ng tingin dyan eh. Yan, verse, yan. Yan, siguro, ituloy, ibaba na natin. Baba na ng konti. Baba pa. Yan, tinan ninyo. In the course of time, Cain brought some of the fruits. Pakisabi, some. Bahagi ng kanyang mga prutas. Bahagi ng kanyang ani. Inoffer niya kay Lord. Verse 4. But Abel brought, ano basa mo dyan? Mataba. But portions from some of the, ano basa mo dyan? Verse 4. First fruits, verse 4. Ano ang binigay ni Cain? Ano ang binigay ni Cain? Bahagi lang ng kanyang ani. Pero ang binigay ni Abel, matatabang bahagi ng kanyang firstborn. You see? First fruits. Nakikinig pa ba tayo? Verse 5. But on Cain and his offering, he did not look with favor. He did not look with favor. So Cain was very angry and his face was so downcast. Nakikinig pa ba tayo? Tuloy natin ang pagbasa, verse 6. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? Verse 7. If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. Nakikinig pa ba tayo? Bakit binless ng Lord si Abel? Nakita ng Lord ang binigay ni Abel. Ang binigay ni Abel kay Lord ay the best. Ang binigay ni Cain kay Lord, nagbigay naman siya kaya lang, hindi the best. Sino ang binless ng Lord? Sino ang tinignan ng Lord ng may favor? Si Abel. Si Cain, nagagalit siya, naiinggit siya. Kasi natouch ni Abel ang puso ng Lord. Huwag kang mainggit pag hindi kayo mayaman. Huwag kang mainggit pag hindi ka nag-aaroon ng sasakyan ng house and lot at hindi ka nakakabaltas ng maraming galot, hindi ka nagagamit ni Lord mightily effectively in this final hour. Kagaya kahapon, dalawang pastor ang aking kausap. At ang sabi ko sa kanila, simple lang.
Dalawang bagay para ikaw ay mapagpala at gamitin ni Lord mightily. Number one, iyan ay pinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Number two, yung pinapagawa sa iyo ng Diyos ay ginawa ko. Nakuha ninyo? Number one, pinapagawa sa iyo ng Diyos yan. Number two, yung pinapagawa ng Diyos ay ginawa ko. So nakita natin si Abel. Anong binigay niya? Firstborn. Path fortunes. Nakikinig pa ho ba tayo? Yun yun eh. Kaya sa buhay na ito, listen very carefully. Makikita mo talaga ang pag-unlad ng marami. Yung iba hindi umuunlad. Yung iba ginagamit ni Lord vitally effectively, iba hindi. Ano ang dahilan? Eh hindi naman nagbigay ng malalim ng buhay sa Panginoon yan eh. Yung pinapagawa ng Diyos, hindi naman ginawa eh. Yung pinapabigay ng Diyos, hindi naman binigay. Ano sabi ng Lord kay Cain? Bakit ka nagagalit, Cain? Hindi mo pa tinitingnan yung binigay mo? Kaya hindi naman ako nabila sa binigay mo, eh, sam lang naman ang binigay mo eh. Eh si Abel, fat fortunes, firstborn, first fruits yun eh. Hindi pa tawag na first fruits kasi hindi nga fruits eh, firstborn. Nakikinig pa ba tayo? Samahan niyo po ako ng malalim. Isama natin ng malalim sa prayer and fasting natin. Kaya tayo naglilingkod ng maraming pera. Magkakantak tayo ng malalaki ang crusades. Pupunta tayo ng malalaki tutorial with signs, wonders, and miracles. Kaya nga, pinapakasa ko na nga muna yung gimba eh. Kasi galing na ako ng gimba noong nakaraan sa Darpakan. For a 2 days crusade. Signs, wonders, and miracles yun. Pinapakasa ko na uli. Sabi ko, doon tayo sa bayan muna uli ng gimba. Kakasan natin ng malalaki ang krusada. Like signs, wonders, and miracles. Hindi tayo aasa kahit kanino. Yung inyong tithes, offerings at first fruits ang gagamitin natin. Hindi tayo magsusolicit kung kanino. Hindi tayo magtitinda ng hindi tayo magtitinda. Alam mo, mawalang ganang alam mo yung pastor sa Davao? Alam mo, mayaman yan. Pero ang mga member at mga leader niya, hanggang ibang bansa, nagbibenta ng mga kakanin with utang. Totoo. Alam mo ba yung nagpapakilalang apostol ng taga Marikina? Mayaman yan. Pero ang mga preacher niyan, makikita mo sa bus, nanghihingi ng pera. Tama mali? Tama. Nanghihingi ng pera sa bus. Sa mga palengke, nanghihingi ng pera. May mga kumunta yan eh. Ang next na pinapanalangin ko sa Lord na matindi, sabi ko, Panginoon, yung malalaki ng crusades with signs, wonders, and miracles. Kailangan natin ng malaking auditorium. Nakikinig pa ho ba tayo? Eh, yung mag-vision ka sa ibang bansa, mamunta ka na ibang bansa, kailangan mo ng malaking pera nun eh. Kaya nung pumunta kami ng Hong Kong nung nakaraan, ganyan kakapal yung Hong Kong dollar sa amin nila eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Ano ang sabi ng Galatians 5:19 to 20, 5:19, tinang natin, 5:19 to 21, Galatians 5:19 to 21. The acts of the sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery, tuloy natin. Idolatry and witchcraft. Hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, tuloy natin. And envy, inggit. These will not inherit the kingdom of God. Alam mo, pag mainggitin ka pala, hindi ka papasok sa langit. Mainggitin. Pag mainggitin ka, hindi ka papasok sa langit. Alam mo, maraming mga attendee natin ngayon, nagising na sa katotohanan eh. Nung una, hindi sila naniniwala sa akin eh. Pero ngayon, nagising na sila. Kahit tulungan mo ng tulungan ng mga taong yan,
at hindi naman susunod sa Diyos yan, sayang lang itutulong mo. Sayang lang. Eh, hindi naman sumusunod sa Diyos yan eh. Sayang lang itutulong mo sa kanila. Pagpapalain ka pa rin ng Panginoon, pero sa kanila walang mangyayari. Nakikinig po ba tayo? At isang bagay pa na tinuturo ko, huwag tayong palaasa. Palaasa ka sa kapatid mong nasa ibang bansa. Palaasa ka sa anak mong nasa ibang bansa. Ba't di ka magtrabaho kalaki ng katawan mo? Ba't di ka maghanap buhay ng maayos? Ba't di ka mga ibang bansa? Ba't di ka magsimula sa maliit? Hanggang lumaki ka. Saan ba nagsisimula ang malaki? Di ba sa maliit? Saan ba nagsisimula ang kayamanan? Di ba sa pagiging mahirap? Nakikinig pa ho ba tayo? Ang iglesia ito, kanino tayo umaasa? Wala. Humihingi pa tayo ng tulong kung kanino sa mga politisyan? Hindi. Basta naglilikom lang tayo ng inyong mga pangloob at pinapagparin natin dumami yan at matugunan ang ating mga pangangailangan. Tinuturuan tayo ng Lord o tayong palaasa. At ba't hindi ka mag-abroad kalaki ng katawan mo? Ba't aasahan mo yung mga anak mo sa abroad? Ba't aasahan mo yung mga kapatid mo sa abroad? Alam mo, mayroon ako mga kapatid, may mga kapag-anak ako eh. Pero hindi ako tumakbo sa kanila para bigyan ng tulong. Ginamit ko ang pananampalataya ko. Amen? Bakit pinagpala ng Diyos si Abraham? Sumunod. Bakit pinagpala ng Diyos si Isaac? Sumunod. Eh, ang kinakailangan natin ang pagsunod si Diyos. Tayong asa ng asa kung kanino. O, nasa ibang bansa, padalan mo ng 15,000. Padalan mo ng 20,000. Padalan mo ng 35,000. Eh, alam mo, ito totoo ito sa puso ko eh. Pag napupunta ako sa Marpito family, tumantuwa ako sa kanila eh. Kasi nung dinalaw ko sila roon sa may pinyahan, tanda ko yan eh. Yung kanilang table, natinda nilang turon, hamburger, ganyan lang yata table, kalingkit. Dumating ako roon na pinamerenda sa akin ni Sister si turon, pinauwian ako ng turon. Pero ngayon, pag pupunta ako sa kanila, ang pinapakain sa akin, ubas. Pinapauwi sa akin, ubas. Pinapauwi sa akin, sako-sakong bigas. Isipin mo, binibigay sa akin, libo-libo, labi po. Iba yung tithes namin, iba yung offering namin, iba yung versus namin, ito po labi po iyan. Nakakatuwa, di ba? Tuwan-tuwa ka. Mula sa mababa, yung tinaas ng Diyos, mula sa mata, tinaas ng Diyos. Bakit naasa ka kung kanino? Nakikinig pa ho ba tayo, mga minamahal? Ba't di ka sumunod sa Diyos? Magtrabaho ka ng maayos, magnegosyo ka ng maayos. Ayusin mo buhay mo, magbigay ka ng thanks and operation first mo sa Panginoon. Maglingkod ka ng maayos sa Panginoon. Magpapalain ka ng Diyos. Amen? Nakikinig pa ho ba tayo? Mahalin niyo yung mga mahal niyo sa buhay, pero huwag niyo paasahin sa inyo. Paasahin niyo sa Diyos. Isaiah 3:22. Pag po kong asahan, tao lang ako. Umasa tayong lahat sa Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo, mga minamahal? Anong sabi ko sa uncle ko? Anong sabi ko sa uncle ko? Uncle, ako po, dumaan kami sa maraming problema, pagsubok laban ng buhay, nanganak ang misis ko at manganganak ang misis ko at magbabatong ng tuition fee. Lumapit pa ako sa inyo para humingi ng tulong? Hindi. Anak-anak ka. Ngayong manganganak ko, pagkakaanak ka, kung kanino may asa, ikaw gumawa niya, pati ikaw pang magbayad. Ba't may papabayad mo sa iba? Anak-anak ka, tapos iasa mo sa iba. Kinatakbo. Pag-aralin mo naman yung anak ko, hindi mo na mapag-aral. Gagawa-gawa ka ng anak eh. Hindi mo para ka na mapag-aral.
kayo mga kabataan, mag-isip-isip muna kayo. Nakita ko tuloy, hindi na tuloy umaatin, hindi na tuloy nangatangkol, hindi na tuloy umaatin. Isip-isipin mo yung maraming bagay. Eh kung mapasubo ka na yan, bata-bata pa yan, di magbibitbit ng baby yan. Hindi na na-enjoy yung buhay. Kaya naaawa ako sa mga hindi na-enjoy yung buhay eh. Akala yung mga babata pa, bitbit na nila yung mga anak nila. Hindi mo lang nila na-enjoy yung buhay nila. Kaya mag-asawa ng maaga, enjoy yung buhay ninyo. Dahil si maaga, mag-asawa ng maaga, enjoy yung buhay mo. Kahit na sino pang Animo, Piolo Pascual ang dumating dyan, Coco Martin, Gerald Anderson, Ricky Carrillo. Wala pala artista ka. Or maybe, don't give your heart to them. Give your heart to Jesus. Pag sinabi niya, Daisy, give your heart to me. No, no, no. My heart is only for Jesus. You know. O, kita mo, hindi na tuloy nagkatambor, hindi na tuloy umaakin. Hindi pagkatin kayo, wala. Eh, natulungan mo ba siya niyan? Sa akin mo nila ibigay stop toys mo. Unahanan ko yan. At ang magiging pangalan ko ay si Ricardo Punanan. Eh, po ba? Natin. Dito na po ang pagbawakas. Oo, marami ang buhay mo ngayon. Ibigay mo ang puso mo kay Lord. Lilinisin, babanalin ka niya, babaguhin ka niya. Amen? Oo! May sakit at karamdaman ka ngayon. Ibigay mo ang sakit mo kay Jesus. At ikaw may sumunod kay Jesus. Pagagalingin ka ni Jesus. Amen? Oo, mahirap ka ngayon. Ibigay mo yung kahirapan mo kay Jesus. At sumunod ka kay Jesus. Pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Si Isaiah, yung title natin, share. From poverty to become very wealthy. From poverty to become very wealthy. Kaya alam mo, imaginein mo na, bago yung organ natin, latest model. Gusto mo ba? Hindi, walang biro ito. Bigyan mo siya na may microphone. Gusto mo ba ng latest model na organ? Siyempre, Opo. Kailangan din namin ng latest model na heart. Proportion yun eh. Ay, huwag kayo magagalit sa akin. Huwag kayo magagalit sa akin. Dito ako magwawakas. Ano mo bang si Joseph? Si Joseph, paborito ng kanyang ama. Sinusuotan siya ng maganda ng kanyang ama. Nainggit yung mga kapatid niya. Hinubaran siya. Yung kanyang magandang kasuotan, nilagyan ng mga dugo. Sabi sa tatay niya, patay na si Joseph. Iyak kayo si Jacob. Pero si Joseph, di ba patay? Napunta lang ng Egypt. Alam mo ang nangyari? Damit niya ay naging damit ng alipin. Naging alipin siya sa sambahayan ni Potiphar. Pero ang Diyos ay sumasa kanya. May pangako ang Diyos sa kanya. At siya ay masunurin sa Diyos. Ginawa siyang mayordomo ni Potiphar. Sa gandang lalaki ni Joseph, nagkagusto sa kanya yung asawa ni Potiphar. Tinakasan niya. Dahil ayaw niya ng asawa ni Potiphar. Pinakulong siya na asawa ni Potiphar. 2 taon sa loob ng bilangguan nandun siya. 2 taon ang kasuotan niya, kasuotan pang bilanggo. Pero dahil siya ay masunurin sa Diyos, isang araw nilabas siya ng Egypt. Saan siya napunta? Napunta siya sa kaharian. At siya po ay naging governor or prime minister ng Egypt. Samantalang yung king of Egypt, siya pa rin ang king, pero siya na ang second hand. At dito, nagbago na ang kasuotan ni Joseph. Pakinggan mo ito maigi before I close. Sa ayaw mo sa gusto, pag masunurin ka sa Diyos, babaguhin ka niya. Pag masunurin ka sa Diyos, pagagalingin ka niya. At pag masunurin ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon.
Dahil may prinsipyo ang Diyos. Ang lahat ng mga masunurin ay pinapagpala ng Panginoon. At kitang-kita natin sa ating pinag-aaralan, from poverty to become very wealthy. Ito ang payo ko sa iyo pagpunta mo na ibang bansa, brother mo. Ang unang-unang mong iisipin ay hindi ang makapagpadala ng pera sa pamilya mo. Ang unang-unang mong iisipin ay makapagdala ng kaluluwa. I-evangelize mo ang mga Pilipino riyan. I-evangelize mo ang mga taga-New Zealander. Anumang bansa sila dyan, i-evangelize mo riyan. At kung magagawa mo, hindi naman pilitan, itayo mo ang gawain ng Panginoon dyan. Itayo mo ang Kingdom-Business Fellowship ng Panginoon dyan. At pag nakita ng Panginoon na yan ay ginawa mo at inuna mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran na itinayo. Sa ayaw mo sa gusto, gagawin kanyang kagaya ni Joseph. Sa lugar ng lumdak ng bansa, pupuntahan mo, ibibless ka niya. Kung paanong si Isaac sa bansa, nagirar na hindi naman niya bansa yun, pinagpala siya ng Panginoon, ganun din ang gagawin sa atin ng Panginoon Diyos sa buhay. Pakinggan ninyo ang prophecy ko. Lahat ng mga born-again Christians na nangibang bansa at hindi nag-evangelize, hindi nagtayo ng church, hindi pinamalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan, at hindi tumawag ng mga supporter, babalik na kayo ng Pilipinas para maghirap ulit. Malibang magsipag-repent kayo, babalik na uli kayo ng Pilipinas para bumalik sa dati niyong pinanggalingan dahil hindi kayo naging masunurin sa Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Mga minamahal, anin mo ang kayamanan. Number one, para i-enjoy mo lang yan. At anin mo pa ang kayamanan. Gamitin mo yan para magligtas ng kaluluwa. Amen po ba? Para magligtas ng kaluluwa. Magligtas ng kaluluwa. Kaya yung mga dumarating sa ating salapi, hindi atin yan. Huwag natin pagkasaan yan. Huwag natin ibulsa yan. Kung nakasobre yan, huwag natin bawasan yan. Bagus ipag-pray natin, patakan natin ng luha. Gamitin natin para iligtas ang bansang ito, iligtas natin ang sandaigdigan. At sa darating na camp, umanin kayong lahat at magpatrain kayong lahat at paglabas nyo ng camp, maging mainit, maging maalam, maging maapoy kayo. Magligtas kayo ng maraming kaluluwa. Kung ano yung mga natutunan nyo rito, i-apply ninyo sa kabuhay ninyo. Amen? Huwag kayong tumulat sa maraming pinagpapasapasaan ng biyaya. Pinalitan na sila ng Panginoon. Sila'y mga babalik lamang, malibang magsisi sila ng kanilang kasalanan. Kayong mga nagpunta ng ibang bansa, hindi kayo nagpunta riyan para magbigay ng biyaya sa inyong mga mahal sa buhay o magpasasa sa inyo ng pera kayo. Pinadala ka ng Diyos niyan as a missionary. As a missionary. Nakikinig mo ba tayong missionary? At huwag masyadong isip ng isip sa maraming bagay sa buhay na ito. Tutukan mo ang pinapagawa ng Lord. Amen po ba? Nakikinig pa ba tayo? Sino po ang nagpayaman kay Isaac? Yung Egypt. Amen? No. Si Lord. Alam mo, minsan marami akong kagagay ito. Ito, ibinibenta ko na naman sana ito eh. Iniisip ko na yung nagbigay. Baka magtampo. Binibenta ko nga yung BlackBerry. Pero napipigilan na nga ako kasi iniisip ko nagbigay, baka magtampo. Pero kung sakaling binigyan nyo ako ng iPhone 4S, binigyan nyo ako ng Jaguar, ng Porsche, ng BMW, bigla mong binenta, tinopare ko sa luhain ng Panginoon ng kamagalit. Ang gawin ko, bigyan mo ako ulit. Kaya nga nung isang kapatid, binibigyan niya ako ng relo. Alam niya, mahal to eh. Pag binigay ko to sa iyo, pastor, i-offering mo na naman ito eh. Sabi ko, hindi. Ibigay mo na. Hindi na ba niya relo? Binigay na niya. Hindi ko ito i-offering hanggat di sinasabi ni Lord. Pero pag sinabi ni Lord, i-offering mo na to. Ay, nakaraan, in-offering ko na. Yun ang pinakamahal mong relo na in-offering ko. Ganun lang ang buhay eh. Amen? Kung ano yung mga pinapasarado sa inyo, Diyos, isurrender mo ng lahat yan. Ibigay mo ng lahat yan. Kung inaagaw nila na sila, ibigay mo na. Kung pinapaiwanan sa inyo ng Diyos yung mga dapat iwanan mo na.
Iwanan mo na yung mga bisit kasalanan mo. Itayo natin ang gawain sa lugar ninyo. Itayo natin ang inabisis na lusik dyan. Iligtas natin silang lahat. Amen po ba? Ako hindi ako taga Marikina eh. Hindi ako taga-taal ng Marikina, pero I love Marikina. Marikina is now my second home. Lagi ko siya nga ipinapag-pray, Lord, iligtas niyo po sila. Huwag niyo po silang pababayaan. Hindi ako taga Marikina, taga Quezon City ako. I was born and grew up in Quezon City, pero napunta ako ng Marikina. Kaawaan, kahabagan niyo po sila. Huwag niyo po silang pababayaan. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? So si Isaac ay yumaman at nagpatuloy ang kanyang kayamanan. Sobrang yaman niya. Sapagkat naging masusuri sa Diyos. Sa ayaw sa gusto natin, yayaman talaga tayo. Kasi ililigtas natin ang buong sandaigdigan. Pagkatapos ng camp natin, mag-aaral tayo ng mga massive prayer and fasting. Para sa ating worldwide, para sa ating mission of the nations of the world, nakaragdagan pa. Magpapasting tayo ng mga mahaba. Amen? Kaya bukas ang lugar na ito para sa magpapasting ng mahaba. Walang mumu dito. Dito ka, magpakulong ka rito. Mag-pray and fast ka rito. Walang mumu dito. Dahil iwiwi natin ang nation sa buhay. Ngayon na. Amen? Dahil lahat tayo bukat ng bibig. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture. Be it in a quiet pasture. Or a valley turn. Amen. The shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul. Habang tayong lahat ay nakayawan nakapigil sa oras na ito, hindi kalooban ng Diyos na manatili ka sa bisyo at kasalanan. Hindi kalooban ng Diyos na manatili ka sa sakit at karamdaman. Hindi kalooban ng Diyos na manatili ka sa kahirapan. Gusto ng Diyos na umahong ka rin. Tanggapin mo siya bilang Lord God Savior ng iyong buhay at sumunod ka sa Kanya, iaahaw ka niya. At kagaya ni Hesus Kristo, ginagawa niya tayong kagaya rin niya. Magkaroon tayo ng concern sa maraming taong hindi maligtas, sa maraming taong may sakit karamdaman, sa maraming taong punong-puno ng kahirapan. Kinakailangan ibigay natin ang buhay natin sa kanila ngayon na para sa kanilang kaligtasan. Ibigay natin ang ating tithes offering sa first fruits ngayon na para sa kanilang kaligtasan. Si Nanay Cora Pabregar ngayon at the age of 65 yata, na nagkakamali. 7 days and 7 nights. Wala siyang kain ngayon, tubig lang. At the age of 65 or 66. Kagabi kausap ko ang Panginoon. Lord, ang susunod po namin, malakihang crusades with signs, wonders, and miracles. Kailangan po namin ang malaking salamin. Habang pansamantala sa aming iglesia ngayon, isinusuportahan namin ito at pinapaganda at bibili ng mga makabagong gamit. Pero ang lahat ng ito ay walang kawaluhan. Kung hindi kami magliligtas ng kahalawan, at hindi kami magpapagaling ng mga may sakit, at hindi kami mag-aahon sa mga tao sa kanilang kahirapan. Isa lang ang lagi ko sinasabi sa Panginoon. Use us, Lord, in this final hour more than ever before. Gusto ko sabihin sa iyo,
hinihingi ng Diyos ang buhay mo? Ipapagamit mo ba ito sa Kanya? Ipapagamit mo ba ito sa Kanya? Handa mo bang isuko ang mga bisyo at kasalanan mo sa Kanya? Handa mo bang gamitin ng ipagamit ang buhay mo sa Panginoon para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa? Kung ang sagot mo ay oo, habang nakayoko at nakapikit, pakitaas mo lang ang kanang kamay mo patungo ng langit. Walang titingin, kaliwat ka ng likod at harapan. Itaas mo ang kanang kamay mo patungo ng langit. Be it in the quiet pasture or a bowing down or just yes, yes. The shepherd of my soul is by Hallelujah. my side. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, pinatawag ka ng Panginoon para magpapabuhay. At tinatawag ka ng Diyos para magsaka ng kaligtasan ng maraming kaluluwa. Ibibigay mo ba ang buhay mo sa Kanya? Isusuko mo ba ang iyong mga pangarap para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa? Isusuporta mo ba ang iyong tithes, offerings, and first fruits para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa? Ipapagamit mo ba ang talento mo sa Kanya, ang iyong mga kagamitan? Ano mang meron siya, ipapagamit mo ba sa Kanya? Kung ang sagot mo ay oo, taas mo ang kanang kamay mo, patungo ng langit. Ipapagamit mo ba ang buhay mo sa Kanya? Ipapagamit mo ba ang hilingan mo sa Kanya, ang talento mo sa Kanya, ang iyong tithes, offerings, and first fruits, o anumang uri nito? Ipapagamit mo ba sa Diyos ang iyong mga ari-arian para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa? Sabi nga ng isang taong iyon, kung bibigyan ako ng Diyos ng buhay, muli kong ibibigay sa Panginoon. Binigay ko na ang buhay ko ngayon sa Panginoon. Kung bibigyan pa ulit ng buhay ng Panginoon, ibibigay ko muli sa Kanya. At kung kukunin niya ito at bibigyan niya ulit ako ng panibagong buhay, ibibigay ko muli sa Kanya. Huwag kang matakot at paulit-ulit na ibibigay ng first fruits. Huwag kang matakot na paulit-ulit na nagbibigay ng tithes and offerings. Huwag kang matakot na paulit-ulit na nagbibigay ng active sa lingkod ng Diyos. Huwag kang matakot na paulit-ulit na nagpapasting and prayer. Huwag kang matakot na paulit-ulit na nagkukumit ng buhay sa panagmataas na pataas. Alam mo ang tawag mo. Alam mo ang calling mo. Ang kinakailangan mo lang ay pusong masanuri. Sigurado at tiyak na ang pagpapala ng Diyos ay sasarap. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, maging lahat na nandito, taas mo lang ang kanang kamay mo, patungo ng langit. Ipakita mo sa Diyos. Wala nang tiginan, kaliwat ka ng likod at harapan. Tumayo ka sa iyong paa bilang paggalang sa ating Panginoon. Walang tiginan, kaliwat ka ng likod at harapan. Please. Kasi hindi naman ito gaya-gaya eh. And ayaw ng Diyos na tatayo ka na kasi nakita mo may mga tumatayo, ayaw ng Diyos ng gano'n. At yung mga tumayo sa kanilang mga paa, huwag kayong manatili sa inyong kinalalagyan. Lumakad kayo patungo ng harap. Come on, quick, Pastor. Come on. Iaalay natin ang ating buhay sa Panginoon. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, humakbang ka ng isang hakbang lang. Lumakbang ka ng isang hakbang lang.
patawarin mo muna ang kanilang kasalanan. Pagalingin ang kanilang karamdaman. Palayain sa mga bisyo na pinagit. Pagpalain at pasagalain ang puso. Lahat ng mga maganda at mabubuting pangarap karoon ng katuparan. Hindi lamang po parang sa kanila, hindi sa lahat sa kanila. Mga mahal sa buhay. O kasama na rin ang kanilang mga mahal sa buhay. At sa huling panahon ito, Panginoon, gamitin niyo siya na mighty and effective babies pa na lang. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, taas mo ang dalawang kamay mapatong at tatapagin kita. Hindi ang sasakyan, hindi ang ospital, hindi ang cellphone makapagpaligaya sa atin. Si Kristo ang makapagpaligaya sa atin. At ang paggawa ang kalooban ng Diyos ang makapagpaligaya sa atin. At ang makabalkas ng maraming kano ang makapagpaligaya sa atin. Panandali ang kaligayahan na ang binudul at binibigay ng mundo. Pero iba talaga ang nagbibigay ng mundo. Father, sila pong lumapit sa harapan. Touch them with your mighty presence. Father, encourage them for your glory, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, we say. Should I face the mighty mountain? Pakinggan niyo lang sa pilit ito. Nakikita ko sa kanang tuhod ang Diyos ay nagpapagaling. Meron din akong nakikita na problema sa ovary, ang Diyos ay nagpapagaling. Pagkalus-lus, ang Diyos ay nagpapagaling. Nakikita ko rin yung laging nagdududuan, ang Diyos ay nagpapagaling. Laging nahihilo, ang Diyos ay nagpapagaling. Meron din ako nakikita ng problema sa baga, pinapagaling ng Panginoon. Naninilig na dibdib, pinapagaling ng Diyos. Nakikita ko ng sakit sa bato, pinapagaling ng Panginoon. Sa oras na ito, pansamantala ay receive your healing bago ka magpatong ng kamay para sa inyong power. So receive your healing and miracle now in Jesus' name. Lahat ng dito, lahat ng nakikinig at lahat ng cancer be healed in Jesus' name. Tumor, ulcer be healed in Jesus' name. Cyst, bukol, lumubog in Jesus' name. Leukemia be healed in Jesus' name. Hyperacidity be healed in Jesus' name. Lahat ng uri ng karamdaman ay gumaling sa oras na ito. Kita-kita mo sa oras na ito, pinapagaling ka ng Diyos. Bago matapos ang programang ito, o bago matapos ang service na ito, ikaw na alam mo pinagaling na Diyos. Ang magbuka ka sa harapan at pagkatototan, pinagaling ka ng Diyos. Kaya sa oras na ito, sa iyong pag-lapit sa harapan, Father, I pray, gamitin mo siyang makapagdala ng maraming kaluluwa sa iba. Gamitin mo siya. Salamat sa pagbabagong buhay niya at kaligtasan niya. Salamat, Panginoon, sa kagaling na tinala niya sa muna kanyang mga mahal sa buhay. Salamat din po, Panginoon, dahil tinutunan mo lahat ng kanyang mga pangangailangan kasama kanyang mga mahal sa buhay. Pasasagalain sila, higit pa sa aming inaasahan. Pero higit siya lahat, Panginoon. Salamat at gagamitin mo siya para makapagligtas ng maraming. Manatiling na kayo at nakapikit ang bawat isa. At ang kapangyarihan ng Diyos ay dadami sa inyo. Kung kayo ay mabagsak, it's okay. Pag hindi naman kayo mabagsak, walang problema at kung kayo mabagsak. Kayo mabagsak pero hindi nyo mahalaga. Ang mahalaga, hindi po kayo ay isang Panginoon. Taas ang dalawang kamay, patungo ng langit. Let it know in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Father, that's I pray. That's I pray.
kung paano matagal natago ang aking kapatid. At kayo siya'y pinalabas mo, Panginoon. Yung mga panahon, yung mga taon na inilagi niya na sa kanyang pagkatago, ibuhos mo naman ang masaganang pagpapahalas sa kanya. Masagana ang galingan, masagana himala, masagana ang ginawa, masagana ang katagumpayan. Natayaan mo, Panginoon, na sa kanyang paglabas ngayon, gamitin mo siya na maraming kahuluwa ang madala niya sa iyong mana. Horakyan na rabasyan na rabyan na rabasyan ka. Is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep? Patuloy kitang gagamitin ang sabi ng Panginoon. Ngunit ang lahat ng pagkakagamit ko sa iyo, ang sabi ng Diyos na buhay, ay conditional. Kung tatanggapin mo ito, magtatagumpay ka, ang sabi ng Panginoon. Alam mo ang tawag mo, ang sabi ng Panginoong Diyos na buhay. Alam mo kung sino ka sa aking harapan, ang sabi ng Panginoon. Noon pa man ay tinawag na kita upang paglingkuran ako, ang sabi ng Panginoon. Ngunit nakita ko ang pagtalikod mo, ang sabi ng Panginoong Diyos na buhay. Ngunit ngayon binibigyan kita ng bagong puso. Bagong commitment, ang sabi ng Panginoon. At patuloy na itataas kita, ang sabi ng Panginoon. Kung patuloy mong gaganapin, gagawin ang tungkulin mo sa iglesyang ito, ang sabi ng Panginoong Diyos. Pagpapala ang nahabol sa iyo, hindi mo siya hahabulin, ang sabi ng Panginoon. Kagalingan ang nahabol sa iyo, hindi mo siya hahabulin. Pagtaas, pag-angat ng buhay, ang ibibigay ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Hindi ako nagbabago ng aking pangako sa iyo, sabi ng Panginoon. Sapagkat ako ang Diyos na hindi nagbabago, ang sabi ng ating Panginoon. Kaya sumunod ka, ang sabi ng ating Panginoong Diyos sa buhay. At patuloy ng lahat na mabubuti at magagandang bagay ay gagawin ko sa iyong buhay at sa iyong pamilya, ang sabi ng Panginoon. Yes, Father God. Ang lahat po ay susunod sa iyo, Panginoon. Susunod maglilingkod at magdadala ng kagawa sa iyong kanan. At patuloy na magdadala ng kagawa sa iyong kanan. At gagawin ng patuloy ang perfecto ng kagawa. And Father, as I anoint ang bawat isa, Panginoon, kung paano ang anointing mo ay sumakakitagin at pinito mo siya ng katagumpayan, ganoon din po ang gawin niya sa bawat isa. Sagahan niyo sila ng inyong kapangyarihan. Balutan niyo sila ng inyong tugunan ng puso sa kalubagan sila matake ng sino pa man. Kasama na po ang kanilang mga mahal sa buhay. Protektahan niyo po siya. Protektahan niyo po siya. Na sa oras na ito, dakilang Diyos, as I anoint His people, individually with your oil, Father, let your anointing panamagin. Susunod, maglilingkod sa Diyos magtitiwala. Susunod, maglilingkod sa Diyos magtitiwala. Susunod, dahil mahal kita. Kahit anumang problema. Kahit anumang Yes, Father. Gawin mo siya ng karapat-dapat na tamanggap ng iyong anointing. sa akin, And sanctify this oil, Father God. sa'yo ay susunod. And may this oil become the symbol of your Holy Spirit. And make you also worthy, Father God, to anoint this oil. Korakyat darabasyan. Korakyat darabasyan. Yes, Father. Let it flow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God.
Kurakyan, nakikita ka sa oras na ito. Dinadagdagan ka ng Diyos ng kalakasan. Dinadagdagan ka ng Diyos ng kapangyarihan. Meron dinadagdag sa iyo ang Diyos sa oras na ito. Alam mo rin ito. Kumisan gustong sumuko, kumisan gustong umatras, kumisan gustong bumigay. Kumisan din na gustong magpatuloy sa laban. Kumisan napapagod na rin. Dahil kuminsan sa tingin mo parang bumibigat. Pero sa oras na ito, kinatayo ang muli ng Diyos. Bigyan ng higit pa sa dati. Tanggapin mo ang panawagan ng Panginoon. Kurakyan na Father, let it know in Jesus' name. The Son of the Living God. Alam niyo po, Ate Alice, matagal na kayong binigyan ng Lord ng promise, humakbak na kayo. Humakbak na kayo, ibig sabihin, maglingkod na kayo. Gawin niyo na yung dati niyong gawain at ikitan niyo ba? Muli, ang anointing at kalakasan ng Panginoon ay sasa inyo sa oras ito. Father, let it in the mighty name of Jesus Christ. Dahil mahal kita. Kung patuloy kang magtutuloy-tuloy at patuloy na ibibigay mo sa akin ang iyong pagsunod, ibababa ko sa iyong masaganang pagpapalang, sabi ng Panginoon. Hahawiin ko ang lahat ng hadlang, sabi ng Panginoon. At hahawiin ko ang lahat sa iyong daraanan, ang sabi ng Panginoong Diyos na buhay. Hindi lang sa paghahanap buhay, hindi lamang sa buhay na tatahakin mo sa ibang bansa, kundi ang buhay na ibinigay ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Ang tawag na ibinigay ko sa iyo. Mag-anaral ka at ibubukas mo ang iyong labi, ang sabi ng Panginoon. Hindi ko tinitignan ang iyong kakayahan. Ngunit tignan mo ang aking kakayahan, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ako ang Diyos na nasa langit, ako ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kompletong kakayahan na siyang dadalhin mo at babaunin mo sa lugar na iyong pupuntahan. Gawin mong libre o available ang iyong sarili sa mga oras na available ka. Huwag mong gawin ang mga ginagawa ng iba, sabi ng Panginoon. Huwag mong palipasin ang oras, ang sabi ng Panginoon. Huwag mong sayangin ang bawat sandali na ilalagay mo sa lugar na iyon. Sapagkat ang pagkakatawag mo ay hindi lamang sa paghahanap buhay. Ito ay paghahanap ng mga buhay na aking tinatangi, na aking ninanais, ang sabi ng Panginoon. Gagamitin kita mightily and effectively, ang sabi ng Panginoon. Buksan mo ang dadaanan ng lingkod ko, ang sabi ng Panginoon. Buksan mo at gawin mo posible ang lahat ng bagay, sapagkat ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihan, ibinibigay ko sa iyo ang anointing, ang sabi ng Panginoon. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kakayahan. Gagawin mo ang lahat ng bagay ayon sa aking kalooban, ang sabi ng Panginoong Diyos na buhay. Gagawin mo at bubuksan mo ang pupuntahan niya, ang sabi ng Panginoon. Magsisimula ka, ngunit tatapusin niya, ang sabi ng Panginoon. At maraming kaluluwa ang iyong madadala sa aking harapan, ang sabi ng ating Panginoong Diyos na buhay. Huwag kang mag-alala sa mga iiwanan mo, ang sabi ng Panginoon, sapagkat ako ang bahala kung paano sa nakalipas na panahon ng iyong buhay, hindi ko sila pinabayaan. Ganon din ang aking gagawin at higit pa kung patuloy kang susunod sa aking kalooban, ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Yes, Father, let your anointing fall upon me in the mighty name of Jesus Christ. Father, let it flow. Kurakyan na namin. At ang bawat sa Panginoon, i-anoint mo, Ama, maging lahat ng mga nakikinig at mga nanonood na bilang Diyos. I-anoint niyo sila, Panginoon, at simula sa araw at oras na ito, sumama po ang inyong kapangyarihan. Gamitin niyo sila, Panginoon. Magligtas sila ng maraming kahalawa, at marami pang kahalawa, at marami pang kahalawa, at marami pang kahalawa, at marami pang kahalawa ang madala namin sa iyong paanan, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the living God. Kurababasyanda, rabasyanda. Tayong lahat ay tumayo sa ating mga paa, lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Taas mo ang dalawang kamay patungo ng kalangitan. Hallelujah. Habang nakataas ang dalawang kamay natin sa kalangitan, hallelujah. Panginoon, ragyanda, rabasyanda. Panginoon, sumaamin po, Panginoong Diyos, ang inyong kapangyarihan. Lord, aalis kami pansamantala sa lugar na ito.
Pero babalik mo kaming muli sa Biyernes, sa Sunday, hanggang sa dati na Biyernes, Sunday, at sa bawat gawain namin, Panginoon, at sa aming camp, Panginoon, sa mga sunod namin mga gawain, na mababalik kaming muli, Panginoon. Pero pagbalik namin na madala-dala namin ng maraming kaalawa. At ang mga nakikinig at nanonood, o yung mga ibang pupunta na ibang bansa, o saan mang lugar pupunta, o saan mang silang bansa, naroon ngayon, o saan mang lugar naroon ngayon. Pagkatapos ng gawain ito, Panginoon, maglilingkod sa iyo, at magliligtas ng maraming kaalaman. Ito ang masasabi ko sa iyo, sa ayaw mo sa gusto. Gaganapin mo ang perfectong kalooban ng Panginoon. Sa ayaw mo sa gusto, magpapalig loob ka sa Panginoon. At sa ayaw mo sa gusto, maglilingkod ka sa Panginoon dahil na alam mo kung sino ka. At alam mo kung anong pagkamatawag sa iyo ng Panginoon mo sa buhay. Sama sa huling pagkakataon, ibaba niyo po ang kapangyarihan niyo sa bawat isa. At dagdagan niyo po ang awat ng bagyo sa amin. At magawa po namin ang pinapagawa ko hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay. Walang tingin at manatilig na kanyang at nakapikit. Father, for your own glory alone, you did it before and you can do it again. Father, let it flow! Walang tingin at manatilig na kanyang at nakapikit. Receive the anointing power of the Holy Ghost. Receive the anointing power of the Holy Spirit. Pag mong tingnan, kaliwag ka ng likod at harapan. Concentrate, focus. Let it flow. Let it flow. Let it flow. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. My heart and your heart will be knit together. Magkakaisa tayo sa isang damdamin, sa isang lain, sa isang vision, sa isang dream, isang pakitay. Ang gawin ng kalooban ng Diyos hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Ang makapagdas sa maraming kaalaman, nagtuloy-tuloy, makapagpagaling at makagawa ng himala sa kanyang dakilang pangalan. Bigyan ng kasagalan at katagumpayan ang lahat ng tao. Dalhin sila sa biyaya at pagpapala. Akudyokan sila ang gawin ng kalooban ng Diyos hanggang sa huling hininga ng kanilang mga buhay. So take it in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Father, let it flow, let it flow. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, let it flow, let it flow, let it flow. At pakinggan mo ito sa ayaw mo sa gusto. Ibubunga mo ang bibig mo at ipapangaral mo ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Dahil alam mong dito ka tinawag at ito ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon sa buhay. At sa pangalan ni Kristo Jesus, ano man ang saitraming ng kaaway, paggugulo sa iyong buhay, paggugulo sa iyong pamilya, sa iyong asawa, anak, magulang, kapatid, paggugulo sa iyong pag-aaral, trabaho, negosyo, pagminsan, paglilingkod sa Diyos, pagkatrabaho mo din sa ibang bansa, pagpunta mo sa ibang bansa, ano man ang paggugulo ng kaaway o kinasaitra ka ng kaaway upang hindi mo magawa ang kalooban ng Panginoon o pinapatingin ka ng kaaway sa mga ganyan, sa ganyang mga bagay upang sa ganun din ang makapag-concentrate. Pinapalayas ko sa pangalan ni Kristo Jesus. Kasi nasabi ko, hindi na makabalik pa. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Salamat po o Diyos ng maraming. Salamat po o Diyos ng maraming. Salamat po o Diyos ng maraming. Come on, just take and receive the Holy Ghost continually. Kurarabasyanda. Kurarabasyanda. Ang joy ng Diyos ay sumainyo. Ang strength ng Diyos ay sumainyo. Ang kalakasan ng Diyos ay sumainyo. Lahat ng binibigay siya ng krus ng Kalbaryo ay sumainyo. At Panginoong Diyos, tinataas po namin, Panginoon, ng patuloy ang aming bansa sa iyong harapan. Hindi po, Panginoon, ang mga trahedya, mga calamity, mga disaster na hinihilig namin sa aming bansa, kundi ang kaligtasan po ito. At ang pagpapala mo ng aming bansa, para sa aming bansa. Ito rin po ang karera namin para sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ang sila'y maligtas at mapagpala din dahil ng Diyos. At gamitin niyo maipili ang iglesyang ito, Panginoon, upang makapalitas ng maraming kaluluwa sa inyong paanan ng Panginoon. Wala pong pakitang nanghihina o nagdadalig sa iglesia nito. Lahat po ay maaalam at maapoy maiinit para sa iyo. Lahat ay masunurit at lahat, Panginoon, ay gumagawa sa perfectong mga gawa. Salamat po, O Diyos, na marami sa inyong kapahayagan sa araw na ito.
Lord, hindi lamang po kami mga nananagana para ma-enjoy ng pagpapala. Kami po yayaman at patuloy na yayaman. Dahil kami ang supporter ng iglesia nito. At kami yayaman dahil papayamanin mo, Panginoon, ang aming bansa upang ang bansang ito'y maging missionary to the nations of the world. Salamat po, Diyos, ang marami. Binibless ko ang kanilang mga businesses. Binibless ko ang kanilang mga negosyo. Binibless ko ang kanilang mga katrabaho. Binibless ko ang mga pinagkikitaan. At ang promosyon ay sa kanila, ang patuloy sa kanila. Salamat po, Diyos, ang marami sa pangalan ni Kristo Jesus at ang tawag sa iyong pagsabi na Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, para sa mga nalate, tayo magkalaw.